Hello. Kumusta? Mga adlaw ka na nagtanan, makigsunan makasabyak. So here we go again. Boy, ang Ricardo 30 loyalist mag-ingon nga. Kung adunay nidog mo tungod sa itong mga kakapoy o kaluya, ang imo mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So mga kasampiya, kung saan man kayo sa mundo, sanay nasa mabuti kayong kalagayan at ang iyong buong pamilya mabuhay po tayong lahat. God bless po. So time check, it is now 4:10 in the morning, 7th of December 2024. Saturday na po dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampiya, ano ba pwede nating pag-uusapan? So alam naman natin yung mga kaganapan, mga pangyayari dyan sa Pilipinas, di ba? As usual, at the same time, ito yung lagi kong sinasabi na itong mga kalaban, mga detractors ng mga Duterte, ayaw na nilang makabalik ng mga Duterte. So double time, triple time, quadruple time yung mga ginagawa nila ng mga demolition job para lang ma-pin down, para lang hindi makabalik ng mga Duterte, di ba? So ngayon, mga kasampiyak, if ever ma-impeach si Inday Sara, ano yung senaryo na nakikita nyo? I have a bigger picture na nakikita ko na. Sa tingin ko, after ng di ba sinabi ni Bong Revilla ayaw talaga niya tanggapin yung vice president position. Pero sa tingin ko, magbubudots talaga yan si Bong Revilla dyan. Kasi yang inalok niya, aalokin talaga yan ni Tambaluslos, kasi siya yung pinaka pwedeng mahawakan sa liig niya ni Tambaluslos. So pupuwersahin talaga yan na kukunin yung vice president na posisyon. So sa tingin ko, then after ng 2025 na senatorial elections, whether you like it or not, whether you will like it or not, ipupush talaga yan ni Tambaluslos. Gagamitin talaga yan yung pira ng Pilipino para maipush ang prime minister position dyan. Kasi hindi na niya yan paabutin pa ng 2028 presidential election. Everything good, Miss Bennett? Kasi alam niya na sa 2028 pag presidential election, hindi talaga siya mananalo. Hindi talaga siya mananalo dyan. Kasi alam naman natin na pag ma-impeach si Inday Sara, hindi siya makatakbo. Ito si Rapi Tulfo, ito yung mas dikit ni Inday Sara sa sa posisyon. Siya yung sa sorbe, yung dikit. So alam naman natin na tuso din yung mga Tulfo. So nakikiramdam lang, pares lang sila nakikiramdam lang yan sila, mga Romualdez, mga Tulfo. So ayaw talaga yung pagbigyan ni Romualdez. So ipupush talaga niya yung na magiging prime minister siya. At itong mga Tulfo din naman, naglalaro ito ng plan A at plan B. Yung plan A nila na paano, kasi ngayon neutral lang sila, hindi lang sila nakikialam kasi ayaw nilang mabalingan ni Tambaluslos, ni Tambi. Kasi kahit ngayon naka-benefits naman sila, naka-benepisyo din sila. So pag 2028 yan, tatakbo yan ng ka-presidente yan sa si Rapi Tulfo. Pero pag hindi, at talaga, i-push talaga ni Tambaluslos yung prime minister position, baka benepisyo din sila. Kasi ngayon naghihimod-puwit din sila. Si Rapi doon kay Marcos, si Bintol, si yung isa niyang kapatid, si Erwin din nandun din kay Tambaluslos. So may mga na yan, may mga pinag-uusapan na yan na mga posisyon para sa kanila. I-retain talaga yan sila. So yan, lahat ng mga nasa Quadcom, lahat ng mga nasa mga congresswomen ni Tambaluslos, may plano na, may mga pinag-usapan na yan. For sure ako. Ito ay opinion ko lang, pero hindi talaga ako pwedeng magkakamali nito, pwede mang magkakamali, pero malaki ang chance na ito yung gagawin talaga ni Tambaluslos. So may mga na yan, i-retain yan sila kung saan sila. At sa Senado, kasi pag wala nang mga senador or may na yan, may sa Bisaya pa kasabutan. Meron din yan kung saan sila itatalaga sa mga distrito nila, o yung sit up ng prime minister na sit up ni Tambaluslos. So sila na mismo niyan. Kung baga sa panahon ni Tatay Digong, mayroon tayong kulto ni Digong na which is yung kapakanan ng maraming Pilipino, ng kalahatang sambayan ng Pilipino. Ngayon meron tayong kulto ni Romualdez na siya lang yung hihirangin na Panginoon ng lahat. So lahat pipilayan para siya lang yung maghari-harian. So yan yung nakikita ko dyan na senaryo talaga. So itong mga Tulfo naglalaro sa plan A, plan B. Plan A for presidential election, plan B, if ever si Tambaluslos magiging prime minister, meron pa rin silang mga posisyon dyan kung asan man sila ilalagay. Yan yung nakikita ko dyan. So pinaka worst case scenario nito, talaga to people power talaga to. Kasi hindi talaga natin hayaan yung mga ganyan basta nakikita ko talaga na mga worst case scenario pag
Kasi ito si Tambaloslos, ano, meron talaga tong ano yung ano niya sa puso niya, yung ano talaga, obsessed talaga na magiging ano talaga siya yung pinuno ng lahat. So alam naman natin, pag yung pinuno gahaman yan, tapos walang ano, hindi naman natin ibig sabihin na hindi siya matalino. Matalino siguro pa sa mga ano, kabulastugan. So alam natin kung anong mangyayari dyan. So ano sa tingin nyo mga kasampiak? Ano yung nakikita nyo? Basta yan yung nakikita ko talaga. Ipupush talaga niya yung Prime Minister na ano, position sa 2025. Hindi na yan papaabutin pa ng ano, 2028. Kasi tatakbo talaga ng kapresidente yan si Irapi. At alam naman natin na ayaw ni Tambaloslos na maging vice-presidente. Kasi pag mag-vice siya may mahawakan siya niya, no? Pwedeng anong gagawin niya katulad ng ano, ginagawa niya ngayon kay Inday Sara, takot yan sa sariling multo Kaya tuso din yan parehas na tuso. At ayaw din niya magpabisi. Diba? At yung Tulfo, ayaw din ni Tulfo na magpabisi din kay Tambi. Kasi siya yung mas malaki na ano nasa Sorbe. At saka, alam naman yan na gugurgurin din siya Yung ginagawa ngayon ni Inday Sara, posible yung gagawin ni Tambi kay Rapi. So, kumbaga, parehas dito naglalaro to sila. So, ganyan yan. Kung ikaw isang leader, hindi mo talaga hayaan itong mga nasa baba na tataas, aakyat. Kasi pwede kang susuwayin kumbaga, sa Bisaya pa, pwede kang sungayon. So mga kasampiak, ano sa tingin nyo? So anyway, maraming salamat po. God bless.